At kahit anong gawin ko, ako'y malilate sa aking trabaho. Dahil ang dahilan ay talagang dahilan na hindi ko maintindihan. I just love the sounds of the birds. Anyways, KL Elkins is here. Good morning, everyone. Alam niyo ba na ang buhay Canada ay hindi basta-basta? Kahapon ang ganda si Haring Araw. Lumabas ng bonggang-bongga. Ngayon ay sobrang kulimlim. Bakit ko pala pinili ang maging nanny or maging caregiver or cleaner all around kaysa yung magtrabaho sa labas? Because of free food. Kung ano yung niluto ko na pagkain ng mga alaga ko, yung halimbawa kagabi, I cook choco, I bake mga kung ano-anong klaseng nuts, banana, ganun. Ayun na yung lunch ko, snack ko, everything. Kung ano yung, basta yung kung ano yung niluto ko, yun ang kakainin ko the following day. For like almost 13 years, ganito. O kaya minsan, bumibili yung employer ko ng sushi, nagtatanong kung anong gusto ko. Kaysa yung magtrabaho ako sa labas, bibilihin ko pa yung kanilang, yung food ko for lunch or for snack. Which is dito, free na ang kape, free pa ang tea, free pa ang upo-upo pag wala ang employer. Diba? That's why I prefer to stay na maging nanny kaysa yung magtrabaho sa labas. Kanya-kanyang choice yan. Free pa ang wifi. Free pa ang pamasahe ko pala. So everything, pag ikaw ay nanny dito sa Canada, karamihan, free. Tapos pag off ng employer, holiday, like this long weekend, Holy Week, naka-off ako ng Friday, Saturday, Sunday, Monday. Paid yan. Bayad ako. And then, nagbibigay din sila ng 8 days sick leave. Pero ang amo ko actually nung nagkasakit ako nung 2000, I don't know, I can't remember, 2014. Okay na ako ng 2 weeks, pero hindi ako pinapasok ng 1 buwan. Fully paid din yon. Kaya I'm so lucky na nagkaroon ako ng employer na ganito. Ang daming benefits na nasa akin na ibibigay nila. So I think, pag umuwi ako, hindi man nila binabayaran ang aking ticket, but they gave me extra allowance. Kaya yon. Kaya hindi ko ipagpalit ang pagnanani. Sabi nila mababa. Sabi pa nila, hanggang ngayon andyan ka pa rin? Sabi ko, oh, ano? What's the difference being nagtatrabaho sa labas, nakikita na nasa harap ng counter ng Tim Hortons, Starbucks? What's the difference na magtrabaho ka sa labas sa pagiging nanny? Kasi dito sa Canada, ang dami kong nasasalubong. Te, andyan ka pa rin sa amo mo. Tagal mo ng nanny ah. Hindi ka pa lumalabas. Yun yung mga tanong na ako na, yeah, andito pa rin ako. Ganun. Kasi free. Free ang pagkain ko, free ang pamasahe ko. Paid all the time, kahit may sakit, kahit umuwi ako sa Pilipinas ng 1 buwan. Bayad ako. Hindi, did I ever tell you, dumating ang nanay ko dito sa Canada. Binigyan din siya ng pera. May $500 siya. Oh, tapos inimbita pa dito sa bahay. In-entertain ang nanay ko. Diba? Yung mga anak ko nung high school ni sila, nag-graduate sila ng high school dito, nagbigay sila ng laptop. Tig-isa sila. Sa asawa ko, nung nag-50 years old siya, nagbigay sila ng maraming alak. It so happened, hindi naghanda ang asawa ko dahil may work siya that day. So, itinago namin yung mga alak. Amo ko pa ang bumili at inihatid niya talaga sa bahay. So, yun.
na kahit minsan yung away namin mag-amo, wala lang yan. Dahil yung iniisip ko is yung mga bata, napamahal na ako sa mga bata. And then, yung mga bigay nila, ang dami-dami na. Hindi na masusuklian yun. So, yung bad memories namin mag-amo, natatakpan na lang yan sa mga magagandang bagay na nagawa nila sa akin. And at the same time, in return, nagagawa ko rin yung ganun. Hindi ko lang alam. Basta parang magkapatid na kami. Pag nag-away kami niyan, nagkasagutan kami. Talagang sinasagot ko siya. I'm not proud of that, pero may mga time na I'm not in the mood. Kaya yon. Yun ang dahilan kung bakit ako hindi umaalis sa pagnanani. When it comes sa sahod-wise, more than enough na kaya kong buhayin ang sarili ko, kaya kong buhayin ang nanay ko. Hindi naman yung magbigay ako ng malaki sa Pilipinas, nakakatulong kahit papaano. Isa pang tanong, nasabi ko kasi na mahirap ang buhay Canada. Ang buhay Canada, may saya, may hirap. Parang mag-asawa, hindi lahat masaya, may hirap din. Dahil ang bahay, here in Toronto, mahal na mahal ang bahay. Yung tinitirhan namin, we are paying $4,000 a month. Buti na lang, may kadalawa kaming kasama sa bahay na kaibigan. Nagsishare sila, umuupa sila. And then, ang mga anak kong dalawa, tumutulong din sila sa pambayad namin sa 4,000 na yun. So, sa awa ng Diyos, okay naman, kaya naman naming bayaran. Pero kung ako lang mag-isa, it's hard. Ang dami nang mapupuntan tong mga kwento ko. Kagaya nung dumating sila dito, ang upa namin sa una namin tinirhan is 1,200. Isang taon yun na tagwa 1,200 monthly. The following year, dinagdagan. So, nag-decide ako na bibili ng kondo. Nag-mortgage. Na-approve kami sa bangko na pinautangan kami ng i-mortgage namin sila. I-mortgage namin yung kondo na yun. Pero dapat may cash ka na pang down payment. Makaipon ka ng pang down payment mo sa bibilhin mong bahay. So, after 5 years sa bahay na yun, sa kondo na yun, nagkaroon ako ng kita. Tumaas na yung value ng bahay. Ibinenta ko after 5 years. So, nag-mortgage kami ulit ng townhouse. Yung townhouse na yon, nag-down ulit ako ng mas malaki. Kung ano yung kinita ng bahay, yun ang pinag-down. Pero umutang pa rin ako ng pang-down dahil kulang yung hawak kong cash. So, kailangan na mag-ipon-ipon na kahit kamo may extra minsan, I need to ipon-ipon. Hindi ako maluho. Kung ano yung mga damit ko, naghihintay na lang ako minsan ng bigay. Lalong mga sapatos, nagpapasalamat pa rin ako sa employer ko kasi siya ang bumili. Since dumating ako, naka-4 na siyang binili na sapatos ko. For 12-13 years that I'm with them, 2 sapatos na binili niya nung kararating ko lang dito sa kanila. And then, nung nakita niya na yung boots ko, pang winter, bumili na ulit siya. Yun. She asked me every now and then kung ano ang gusto ko. Kaya, yun. Nakalimutan ko palang sabihin kung sino ang nagpautang sa amin noong bumili kami or nag-mortgage kami ng townhouse. Nanay ng aking employer. Nagbigay siya ng 30,000. Pinahiram niya. Kasi nagigipit ako sa cash. Kunti lang yung cash ko, diba? Sabi niya, I'll take care of it. So yun, nagbigay siya ng cash. Tapos nung nakuha ko na yung bayad ng kondo, after a month, ibinalik ko. Pati yung kaibigan kong isa, si Janine Megalab, shoutout Janine, nagbigay din siya ng 20,000 para may pondo lang yung bangko. So lahat ng mga perang bigay or pinahiram, in a month binalik ko. So the trust ng mga kaibigan at ang nanay ng employer ko, mga employer ko, ayun. And then yung laman ng bahay ko, hindi ako bumili nung una.
free ang salamin, free ang mesa sa mga kaibigan at ang aking employer. So, maging mabait ka lang sa kapwa at maging mabait din sila sa'yo. Ayun, ang kwento ni Kael. Ang dami kong nadakdak, no? So, everything, paghirapan. Magtrabaho ka ng 10 hours, magtrabaho ka ng 12 hours, 7 days a week work, ganun. Kung gusto mo ng mga gusto mo sa buhay. Hindi luho, investment ba? At saka, ano pa ba yung pwede kong ikwento sa hirap ng buhay ng Canada? Matyaga ka lang. Yung pagod, never mind minsan. Basta makuha mo yung gusto mo. Kasi ginusto ko na magkaroon ng bahay dito para hindi na maranasan yung hirap po yung mga anak ko. Kasi hindi man ipamana sa kanila. At least pagdating ng panahon, nabawasan na yung mortgage ng bahay, ituloy na nila kung uuwi na kami ng Pilipinas. Because our plan is to go home in the Philippines. Uuwi kami soon. Ay, nako. Anyways, marami naman akong nadakdak. Thank you for watching and see you again next time. Bye, everyone. Please don't forget to subscribe kay Elkins na kahit papaano may 20 rin na nanonood sa akin. Bye, everyone. Thank you again for listening. Madaldal na ka Elkins. Bye!